OFW. Kalaban ng katiwalaan, kakampi ng pamamayan. Ito na, may ipa, walang pahutula ni Oliver Gutierrez. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Rektang Puna, News Online, ang programang tatalakay at hihimay sa napapanahong issue. Pulpunain ang mga kapalparan sa ating bayan. Kakampi ng mga inaping OFW. Pakinggan ang maanghang na komentaryo ni Karoder Bong para sa mga tiwaling opisyalis ng ating bayan. Okay, magandang araw, bansang Pilipinas. Ito naman po ang abalingkod Roger Brown sa ating himpilan RPMO Rektang Puna News Online Radio. Okay, at tayo po ay ang ating kasama na si kasamang Ray Francisco. Okay, kasamang Ray, go ahead. Pakilala ka. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, oo, nandito na naman po kami, ng aking partner dito, na walang iba kundi si Roger Bron, Umiris. Ayan, ang General Manager ng Rektang Puna News Online. Samahan niyo po kami sa isang oras naming programa dito sa Rektang Puna News Online. At huwag nyo naman po kalimutan na i-share at i-like po sa Facebook o masubscribe po sa ating YouTube. Ayan. Ang programang Rektang Puna News Online. Ang inyong abang lingkod, yon, Ray pa rin sa gihapon. Ayan. At magandang hapon sa lahat. Okay. Okay po, ay ayon at nakapagpakilala na ho at talagang sinasanay ho natin ang ating kasamang Ray Francisco. Talaga naman pong ay talagang kailangan po natin. Siyempre, mas maganda ho yung meron tayong kabanding dito sa pag-uusap mga kababayan ko. Ayon. Okay, ang araw ho ngayon pala mga kababayan ko, baka ho magkalimutan tayo kasi yung pong mga nagkakaedad-edad na at medyo aalog-alog na ang tuhod kasamang Ray. Nakakalimutan na yung araw. Ang araw ngayon ay araw ng Monday. Okay. Tama ba? Tama. Pizza 16 na po ng Marso, mga kababayan ko. 2026, Ay, ang akin lang ho dito, ay ang samahan po ninyo kami sa 40 minutos ang aming programa na ito. Paki-share naman po ninyo tabi at comment lang po para naman po ay makita ko po yung inyong mga
pangalat, mabati ko po kayo kung saan sulok po kayo sa bansang Pilipinas. Ano? Okay. Okay, bago tayo madako, ay kumustahin muna natin kasamang Ray ang ating mga kababayan dyan sa ibayong dagat, mga OFW natin. Oh. Okay. Magandang hapon. Diyan Hindi, magandang morning sa kanila. magandang hapon. Ay, Magandang Mario morning. Sip na mga- Magandang morning. Magandang Oh. morning diyan Oh. sa mga OFW natin, lalo Okay. na sa Mm. maaabot po ng aming programa kung saan ang sulok ng mundo. Oh, Ayun. okay, maraming salamat kasamang Ray. Ano, ha? At yung pong ating mga bara-barangay at mga bayan-bayan dito sa ating bansang Pilipinas, kumusta po kayong lahat? Oh. Kumusta po kayong lahat at siguro naman po ninyo ay nalalaman po ninyo yung ating problema ng bansang Pilipinas. Ano ho? Ay mayroong mga nagkakabaligtaran kasamang Ray, hindi na malaman kung saan sila papanig at saan sila maniniwala sa mga usaping ikang hidwa na ito at bantaan, yung ikang usaping politika, ay lito na ang taong bayan kasamang Ray. Litong-lito na. Grabe na ito eh. Grabe na ito kasamang Ray. Magpapatak-tak ka naman tayo dito. Okay, kasamang Ray. Sige, at medyo tayo ay medyo mabilis-bilis dito dahil ano. Okay, batiin muna natin ang ating master o founder. Sige, banggit mo pangalan. Okay. Magandang hapon, Chairman Freddy B. Bajing Jr. ng Chairman ng Kampi. Yan. Magandang araw po lahat sa mga opisyal ng Kampi. Magandang araw po sa inyo. Magandang hapon po sa mga opisyal ng Kampi. Luzon, Visayas, Mindanao. Ay binabati na po namin kayo. Go ahead, kasamang Ray. Okay. At batiin din po namin ito mabuhay po tayong lahat po kayo dahil ang itong mga kasama po nating mga kapatiran na mga retirees lalo na po diyan sa Armed Forces of the Philippines o Philippine National Police at ito po yung mga taga PBAW po diyan nakatanggap na magandang balita partner nakatanggap na sila ng 2 months differential. At saka ito po ay ngayong araw na pinamimigay. Magandang balita yan. Mabuhay. Congrats sa mga retirees po natin. Magandang balita yan. Kung ganon. Okay, sige, go ahead. Tuloy. Okay, at good day at congrats sa mga lahat na nakatanggap. Okay, at siguro malaking tulong na rin po malaking tulong na rin po sa mga kagaya po natin na mga retirees nga nakatanggap ng kahit maliit lang po na halaga basta mayroon. Okay, maraming salamat kasamang Ray at yung pong mga nakakatanggap, teka, dugtungan ko yung mga nakakatanggap na mga retire natin mga kaibigan, mga sundalo, marine o mga pulis, kung matikas pa ho kayo at matibay ho ang inyong mga tuhod pa. Matikas pa yan. Tika muna, huwag mo muna singgundahan. Yung pira na matatanggap ninyo, huwag naman ninyong dalhin sa inyong kabit. Manahin ho ninyo si kasamang Ray. Wala ho ito nga talaga. Huwag na natin ituloy yan, kasamang Ray. Shout out muna po kay Lucelyn Arcaba. Arcaba. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw. Ayan, sabi niya ay shout out po kuya, care, connect and head by me. Okay, maraming salamat. Magandang hapon sa inyong dalawa, kuya. Maraming salamat, Lucelyn Arcaba. At shout out na rin po kay Juanito Candelaria Iswasing. Maraming salamat, bro Juanito. Okay, kasamang Ray. Okay. Pasok. Okay, at magandang hapon sa aming mayor dyan, Honorable Brucey, ayan, masikat ng Laurel, Batangas. At saka sa kanya pong Vice Mayor,
na si Honorable Brandon Brosi. Mga sir, magandang hapon at baka makapasyal ako diyan. Makakita po tayo. Okay. Oh, yeah. Okay, Ray, kasama nga Ray, dadako na ho tayo rito. Wag na natin ho ito patagalin. At meron ditong pinaabot ang ating kasama na si ang ating founder. Founder Freddy Aguilar. Ay, Hindi. Freddy Aguilar. Ay, pasensya na. Freddy Baying. Lakay. Oo, Lakay. Ay, magandang hapon po sa Yes, inyo sir. at inyong may bahay. Magandang hapon po buong pamilya. Mabuhay po kayo, mabuhay. At kasamang rin, meron ditong pinaabot, siguro ay iparinig muna nga ho natin ito, Iparinig nga ho mo natin itong, talagang masipag itong ating founder na ito. Masipag at nakaabot sa parting Ilocos. Oo. Talagang pinagmamasdan niya dyan sa DPWS. Okay. Talaga DPWH. naman pong ay nakita niya mismo kasamang Ray. Pakinggan muna ho natin to bago ho tayo magano. Pakinggan muna ho natin. Ayan. Pakinggan muna natin at Ayan. Nawawala. Panik lang. Nawawala. Bakit nawala? Ano ba yan? Bakit nawala? Si kasama. Nawala na. Teka, nawala. Okay. Nawala na. Saglit lang po. Nawala na ho. Saglit lang po. Nawala. Sige, Ray, Okay. habang nag-ano tayo, go ahead. Tuloy mo. Okay, binabati din namin dyan sa parteng Iloilo, ang aming mga kaibigan po dyan sa 5th District, 5 distrito ng Iloilo. At ito po, marami po tayong mga group din dyan. Okay, No? ito na. Okay. Ongoing na repair ng tulay dito sa sitio Nagpanga. Yan, Pagudpod, Ilocos Norte. Ayan. Hindi natin alam kung kailan nagsimula ito, pero ang tatanungin natin sa akin na uukulan kung kailan matapos. Ayan. Ayan na ho siya. At siya po ay... Guys, ipapakita ko lang yung ongoing na repair ng tulay dito sa sitio Nagpanga. Yan, Pagudpod, ayan po. Ilocos Norte. Ilocos Norte pala ito. Kasamang Ray. Hindi natin alam kung kailan Aha. nagsimula ito, pero ang tatanungin natin sa akin na uukulan kung kailan matapos. Okay. Ayan. Okay. Tayo ay bigyan pansin ho natin ito, mga kababayan ko. Guys, Kasamang Ray. ipapakita ko lang yung ongoing na repair ng tulay dito. Okay, bigyan pansin natin ito kasamang Ray, Tama. Itong nakita mismo ng ating founder. Na si ano ba ito? Jerry. No. At malaman natin kung bakit nakaganito ito dahil ito ay sakop ni Congressman Sandro Marcos. Hindi mo na naalala. Sakop niya ito. Tabi-tabi lang ho sa inyo. Congressman Sandro Marcos. Sandro ho. Tabi-tabi lang ho sa inyo dahil ito po ay napupuna ho lang namin. Napuna lang po namin ito dahil ito pong mga project, ito pong project na DPWH. ito raw po ay Usad Pagong. Kasamang Ray. Usad Pagong daw ito. Ang sabi dito ay di manoy Pasaling Bridge. Pasaling Bridge sa Usad Pagong daw. Di umano. Judith na raw. Wala pa? Ano na raw, may Judith, Pasaling Bridge sa Pagudpod, Ilocos Norte, Ilocos region. Ito po yung mapapaabot na ho namin.
bakit po ito nagiging usad pagong? Aha. Bakit po ito? Nagkukulang na baho tayong budget? Mag-iintay baho tayo na umabot pa kasamang rin ang tag-ulan? Magbabaha na naman ay kawawa ang ating mga kababayan dyan? Congressman Sandro Marcos, ay pakisilip naman ho. Wag naman ho kayo puro dyan ho kayo sa inyong opisinang malamig, ay medyo magpainit naman ho kayo. Tinan ho ninyo kung talagang maayos ang trabaho na yan at may mga bakal ho yan. Baka ho yan ay mga ang trabaho na naman yan, hindi ho ninyo nakikita kasamang ay baka yan ay ang trabaho nila ay ang tawag daw, waso-waso na naman, walang bakal. Tuloy mo. Okay, kamas-kamas. Ang alam ko dyan, partner, may budget dyan, malaking budget dyan sa repair ng bridge na yan. Kasi ang budget dyan, ang alam natin dyan, 18.8 million. Oo. Pero ito nakita po ng ating kasamahan na napaka-asupar, parang inula lang. Parang kuunti pa lang. Ibig sabihin, wala pa tayong konkretong na nakita na talaga na nai-repair na. Oo. So, ang tanong diyan ng taong bayan, kailan kaya yun? Dahil matagal na, kailan kaya? Ganito yan, kasamang kung hindi nagka-bookingan at dyan sa usaping flood control na yan at saka itong mga usaping mali-malita, ay hindi na magtatrabaho yung mga yan. Dahil nasa kanila na ang pira. Nako, kasamang wag mo akong pagmurahin dito. Baka tayo ako'y manggigil dito. Ay, grabe na ho. Go ahead. Okay. Alam nyo, dito po, namamagitan lang po tayo sa mga usapin ng ganyan. Pero, alam nyo, sa ngayon, dapat po, sa ngayon mismo, susuriin na po natin ang lahat na mga pangyayari at ginagawa na mga proyekto, project man, dyan sa, lalo na sa mga kalsada, sa mga tulay, at saka itong floodway, yung dinadaanan ng baha o tubig. Okay, wag mo nang pahabain na kasamang ano mo, kasamang ganito yan, ang mga kontraktor, kapag yan ay tinatawag na nagkukulang ng abot ng gagaling sa pundo ng taong bayan, nang gagaling kay congressman, medyo kupad yan, makupad yan, baka magwaso-waso pa yan, wala pang mga bakal-bakal yan. Pagdating na ng tag-ulan, yun na, guguho na naman yan. Ay, nako. Another trabaho naman. Correct. Paldo sila, kasamang paldo. Paldo sila, paldo. Sos, patawarin ka, Ginoo. Tuloy! Pero, partner, okay. Ang problema dyan, wala nang mag-a-assist doon, partner. Alam mo kung bakit? Nakulong ng mga kontraktor. Patay! Ano ba na yan? Tika muna, wala nang gumagawa. Wala na. Wala pang nakukulong na. Ilan pa lang yung nakukulong. Wala na, nakulong na. Mga engineer, kontraktor. Ilan pa lang nakukulong. Hindi na sila mag-release ng pera. Ay, nako, grabe na ito. Grabe na ito mga kababayan ko. Tuloy natin yan. Ang kailangan dito mga kasamang at tayong mga kasabi ng kampi, tayo ay mag-umpisa ng magmasid. Tama. Okay. Magsisiyasat tayo mga kababayan ko. Dahil tayo po ang huwaran ng kampi. Tayo po ang huwaran ng sambayanang Pilipino na ito pong kampi na ito, kami po ang magsisimula ng pagmamasid, ang pagsisiyasat ng ating pamahalaan kung ang mga trabaho po nila ay talagang may mga modus, pagbubusog ng bulsa kasamang ay tayo ang makakatuklas nitong mga anomalya ito. Kasamang go ahead. Ano bang masasabi mo? Go ahead. Okay. Kaya nga mayroon po tayong kampi, no? Na isa po itong organisasyon para mananaliksik. Titingnan at isa din itong mamahayag para po titingnan natin kung ano na ba yung mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Yes, at ito tama ka ba dyan. ito
para sa ikakaunlad Mm. oo, ng mga komunidad. Mm. Hindi lang ho komunidad, pati yung lahat po ng mga proyekto makinabang po dito ang ating mga kababayan, lalo na itong mga mahirap nating kababayan na so far hindi pa naka-move on. Oo. Ay, Dahil alam mo na nga lalo na sa mga bilihin ngayon. Oo. Tama ka. Okay. Okay. Ay, ano mo, kasamang Ray, at talagang maraming nagsasabi at tumatawag sa akin, Sir, ito pong inyong usaping, ito pong Mika, Kampe, Kampe, ay talaga naman pong napakaganda ito, Sir, dahil namumonitor po namin. Talaga naman pong napakaganda ho. Walang kinikilingan, walang tinatawag to, walang Protektahan. takot. Walang takot ho dito dahil ito pong ating mga member na ito po yung makakapagmasid sa bawat sulok ng bansang Pilipinas, kasamang Ray. Tama. Okay, kasamang Ray, at talaga naman pong ako'y nagpapaabot kay Congressman Sandro Marcos, musta na kaya ang contractor, bakit usad pagon, wala namang siguro wala nang budget. At ayun, yun na nga, sinasabi ko nga, pag inabot ang tag-ulan yan, sasabihin ng kontraktor, hindi na pwedeng magtrabaho. Maulan. Dahil maulan na. Hindi na pwedeng makabuo ng semento dahil maulan na. Sino po may problema ho dito? Sino may problema, kasamang Ray? Ang may problema nito, yung naghahawak. Nang ano? Yung naghahawak kamay, yung naghahawak kamay. Ay, ka muna, yung kamay mo parang medyo na lugalugo. Yan ang sanay. Yan ang sanay. Sanay yan, sanay. Huwag ka magkublit at medyo nakakikiliti ako eh. Yan sinasabi ko. Diretsuhin mo ang mga sinasabi binasabi mo. Yan ang sanay. Yan ang sanay ng kontrata. Yan ang sanay na nabibitbit na kung mga ano-ano. Yun ang sanay na nang bibigay na kung mga ano-ano at walang nagagawa. Ayan, sabi nga ng mga babae, anong trabaho ninyo, sir? Pag sinabing kontraktor, nako po, nagdarapa yan. Talagang yung mukha ng babae, kitsi-buritsi niya, parang magustuhan ni kontraktor. Ay, kung congressman. Pag congressman. pag congressman naman, Hindi congressman, congressman. Congressman, mas marami yan, mas maraming humahanga dyan. Ganyan lang ho yan. Pero ikaw, kasamang Ray, ikaw ay isang retire na talagang sa PMP kumusta naman sa iyo dahil makakatanggap ka na Okay. ano ba ang iyong baka ikaw biglang nawala dito sa studio nalaman kung ikaw ay nagbiglang pasok sa biglang liko huwag mong gagawin yan. Sa matuwid tayo, sa matuwid. Sa matuwid. Okay. Okay, kasamang Ray, tayo dadako na sa ating mga tawag dito sa ating pagpupuna ngayon. Yung pong pagpupuna ay mauna ka at ano yung pwede mong ipaabot. Go ahead. Okay. Ito sa mga kababayan po natin, itong pagdating ng 3 linggo na lang po nakakagulat ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. No, okay? Ano kaya ang mangyayari? Itong buwan ng April. Dahil po, mayroong pagbabago sa bansang Pilipinas. So, kibali, itong mga kababayan po natin, hindi pa nila alam kung ano po itong sinasabi ng ating mahal na Pangulong PBBM, na pagdating ng buwan ng Marso, mayroong malaking pagbabago ang bansang Pilipinas. Anong pagbabago yan, kasamang Ray? Ito. Sabihin po natin. Okay. Ang alam ko dyan, partner, mayroong biglang mayroong good news. Hindi good news at saka bad news. Unahin natin yung good news. Ang mga pensyon, ito good news. Ang pensyon ng
mga nagapensyon diyan sa lalo na sa social securities, social services, SSS. Ayan. So ito ay sige, bilisan mo. Ano increase pa? na po to. Oh. Malaki na yung mga pensyon ng mga member po ng ating member ng mga SSS. Okay, yung bad, yung bad. Yung bad news. Oh. Totoo, hanggang 15 na lang ng April ang ating supply ng gasolina. Yan ba'y may katotohanan na? Aha. Kaya wag naman sana natin tayo po ay mga Okay. kababayan, manalangin na lang po tayo sa ating mahal na Panginoon Diyos na wag po sana mangyari yan sapagkat ang balita po dito, usap-usapan bawat kanto at nababasa sa social media, baka fake news yan, ay baka raw po abutin ng 3 buwan na wala po tayong supply ng krudo at mawawalan daw po di umano tayong ng kuryente. Ayun. Napasakit. Yun ang Napakasakit niyan. Yun ang bad news. Diba? Okay. Napakasakit niyan. Ay paano na ho yan? Wala na hong magbabiyahe dahil wala nang gasolina. At isa pa nito, mga kasamang ay nagsarado na daw di umano ang mga ilang gasolinahan dito sa parting papuntang Calamba, Laguna or Manila. Nagsasarado. Bakit? Dapat po ito bigyan ng pansin ho ito ng ating nasa gobyerno ay medyo alamin lang ho ito bakit nagsarado o baka naman kaya nagsarado wala ng laman. Yan, tama ba? Okay, kasamang Ray, sige, tuloy. Okay. Alam mo, partner, alam mo, tayo, ang bansang Pilipinas, tayo, pinakamayaman po tayong bansa. No? Dito marami sa ating langis, dito sa atin maraming krudo. Dito lang yung Amplaya, dito sa Visayas. Ay sana po, kung maganda o magaling ang pagpamalakad o ang ating gobyerno, sana hindi tayo nagtiis ng ganito. Hindi tayo nagkakaroon ng dilubyo, hindi tayo nagkakaroon ng pagkukulang ng supply. Okay, Dahil dapat tayo pa yung magbibenta sa ibang bansa. Tama ka. Okay, tama. Napabayaan tayo ng Okay. ating lahat ng mga nakaupo na yan. Dahil merong magandang meron tayong langis dito sa parting Palawan ito, bakit hindi Tama. ito iniintindi Okay. ng ating mga nakaupo sa ating gobyerno? Bakit? Bakit hindi nyo ho nagagawa ito? Ang gusto lang ho ninyo, tabi-tabi lang ho sa inyo, magpataba ho kayo ng bulsa ninyo at nagpaparami kayo ng mga kabit ninyo. Yan ang nangyayari ho sa atin. Yung kabit ho ninyo, iwasan na ho ninyo yan. Ako, nagagalit na ako rin. Tayo magano. Ayari, ang kailangan dito kasamang Ray, ang kampi. Tama. Ang kampi ay siya ang magmamasid ngayon. Siya ang tinatawag ito, magsisiyasat. Tama. Kapulungan ng mananaliksik mamayang ng Pilipinas Incorporated ang kalipom ng mananaliksik at mamahayag ng Pilipinas. Ayon at samahan ang mga mamahayag at mananaliksik na magpapataguyod na tapat, makatotohanan at walang kinikilingan balita para sa mamamayang Pilipino. Iyan kasamang Ray, ang kampi. Yan ang tama. Luzon, Visayas Sa po Mindanao. yan. Okay. At marami na po tayong mga nakausap at kayo na po, meron po kaming kausap ni kasamang Ray. Diyan po sa lugar ng Cotabato, tuwan-tuwa ho sila palakpakan ho sila Okay. At sabi daw nga nila sa madaling panahon ay ipapatupad nila diyan ang grupo ng kampi kasamang Ray. Di ba? Yung kasama natin si Bong Flores. Ayun. Bong Flores ng Cotabato. Okay. Mga kababayan ko. Go ahead. Okay. At saka si Bro Aranilla ng Mindoro. Yan, si Haranelia. Ay, shoutout muna po kay ang ating gobernador dito kay sa kampi na si Ma'am Lady Boss Multimedia. Media.
magandang araw po sa inyo. At kay Ma'am Mika. At kay Lambat. Okay. Bro, magandang hapon sa inyo. At kay Lambat, saka kay Bulga. Magandang hapon po sa inyo. Ha? Ayun. At shout out muna po kay Meridian Rodriguez. Magandang hapon po mga ka-brother. Good afternoon. Maraming salamat sa iyo, Meridian. Mabuhay po sa inyo. Mabuhay po, mabuhay. Ingat po tayo palagi. Okay, kasamang Ray. Sige, at medyo tayo ay ang oras po natin ay 1:31 na po ng hapon. Nako, ay medyo tayo ay nagigipit sa ating oras. Okay, dito tayo okay, yan sa iyo muna. Ano pa yung ano diyan sa iyo, nakalatag. Okay, go ahead. Okay. Ito naman po, ipaliwanag po natin ito. Kasi doon ang ito sa atin parang may sarili na po tayo na opinion dito sa itong issue, na itong mga kababayan po natin na nangangamba po dahil po itong US daw, mayroon daw itong mga base militar dito sa Pilipinas. So, ilan po? Parteng Cagayan, parteng Mindanao, parteng Palawan, o kung ilan pa na pito itong sinasabi na ito ay base militar ng US. Pero ito, ipaliwanag natin at atin lang naman to, may sarili po tayong opinion, kung maniwala kayo o hindi. Ang sa akin lang na opinion, hindi po ito base militar ng Amerika. So ito ay tinatawag ito na IDCA ng US. Ibig sabihin, isang adapted po ito ng Armed Forces of the Philippines na kagaya po ng defense system natin, mga itong mga panggira natin ng mga gamit na galing naman ng US na ito naman po para po madepensahan po nila ang ating bansang Pilipinas, lalo na po itong usaping West Philippine Sea. Okay. Ayun. Okay, maraming Kaya salamat. po, sana po maunawaan nyo. Huwag tayong matakot. Ayun. Dahil hindi tayo magigera ng Iran. Dahil ang itong ng Iran, yung ibig sabihin, yung mga missile ng Iran, hindi naaabot dito sa atin. Malayo na yun sige, sila. Okay, medyo haba. Talagang malalim na usapin na yan, kasamang Ray. Tawag nito ay yung pong dagdag pamasahe ng jeep at bus ay aprobado na raw po ng LTFRB. Sana po ay wag na po ninyo itong patagalin sapagkat marami na pong nagrereklamo mga driver. Kahapon po ay 4 na ho yung mga tumatawag ho sa atin na mga driver sa ay paki-announce daw po na wag na po pabagalan ay yung pagtaas ng mga pamasahe ay para naman po ay yung pong naggagrab, yung mga taxi driver kasamang Ray ay nahihirapan na raw po mga sir. Nandiyan po sa ito pong LTFRB na ito. Sana po ay yung pong aksyon ho ninyo, kaagaran, huwag ho ninyong patagalin sapagkat marami na po yung pong mga driver po ngayon kasamang Ray ay nagugutom na. Sa taas ng gasolina ay napupunta lang doon sa gasolina, yung pang-uwi nila sa kanilang pamilya, wala na natitira. Ay mayroong nakaabot nga sa akin, paano sir ito? Isa lang akong driver, kaya medyo hindi naman sir ako gaanong kagwapuhan. Hindi naman ako gaanong ay medyo astig lang. Ay dalawa ho yung pinapakain ko. Ay dako, anong dalawa? Dalawa ho ang pamilya ko. Isus Mariosip naman. Yan ang sinasabi ko kasamang rin. Mabuti namang hindi mo ginawa yan. Hindi tayo ganyan. Ay talaga naman. Okay, tuloy. Okay, yan po ang panawagan natin sa ating nasa ahisa ng ating pamalaan at sana po ay wag na po ninyong patagalin. At dahil na marami na pong nagrereklamong mga kababayang mga driver na kumikita po diyan sa kalye.
Tama. Okay. Pero- Okay, go ahead. Partner, ang tanong naman ng mga kababayan po natin, magkano naman ang itataas nila? Ayan pa, wala Yan ang sinasabi. Wala pang Ay. sinasabi, pero nagtataasan na raw at nagsasarado na. Ano bang nangyayari? Grabe na ito. Go ahead. Go, tuloy. Ang problema nito, Mm, bakit? Ang pamasahe tumaas. Gasolina tumaas. Ang sahod, bakit hindi tumaas? Yan ang sinasabi ko, Pangulong Ayun. Marcos Jr. Bigyang pansin kagad po ito. Dahil Ay, paano? marami pong wag po natin paasahin na yung puro ayuda na lang. Ayuda, ay lalo ho silang nagtatamad yung ating mga kababayan. Ay, hindi lang. Hindi lang tamad. Wala na, hindi na magkasya, partner. Kasi alam mo kung bakit. Kunyari, nagtatrabaho ka ng Maynila. Uwian ka pa. At tapos ang sahod mo ay nasa 700 lang, hanggang 800. Ay yung pamasahe ay Ayan. 200. Ayun na nga. Ay 400 yung pamasahe. Ay, may kaya magkano na nga maiwan sa'yo? naman, samantahin muna nila, magtiyaga muna sila at wag natin muna nating sisihin ang gobyerno sapagkat ay talagang dumarating po itong krisis na ito. No? Ayun, ang amin lang ho dito, wag ho natin sisihin ang gobyerno. Okay. Kasamang Ray, natapos tayo dyan sa dagdag pamasahe na yan, pero hindi pa natin alam kung talagang kailang ipapatupad yan. Ang ating panawagan, huwag patagalin dahil may nagugutom na. Okay. Ito kasamang Ray, holdupper sa Imos, tinutugis ng pulisya. 6 lalaki at 3 motorsiklo sangkot sa pagnanakaw. Ay talagang grabe na ito. Okay. Ano ba itong nangyayari ho sa atin mga kababayan ko? Tayo ay sana ay maging alerto na ho tayo rito. Ayun, tuloy. Kasamang Ray. Okay. Ang alam ko dyan, partner, na-report na ba yan kay DILG? Teka muna. Baka wala pang reading glass yun. Hindi pa- Wala nga nalalaman si DILG dahil yung ngayon po yung mga nangyayari po sa atin sa paligid ng ating bansang Pilipinas, bayan ang mga barangay kasamang Ray, ay malinis daw, wala daw ikangay krimen ang nangyayari ayun. ngayon. Ayon po yan kay Secretary DILG Jan Vic Remulla. Tabi-tabi lang po sa inyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay. At mukhang talagang napag-usapan na ho namin to kahapon ay talagang wala hong nagre-report ho sa inyo. Talamak na ho ang druga. Talamak po ang patayan. Talamak na po ang pagnanakaw. Ay agap-agapan ho natin to. Paano nalinis yun? Yun ang sinasabi ko. Yung pong tinatawag paglilinis, nandyan daw si Takip Boy. Sana all. Nandyan si Takip Boy. Ayun. Talaga namang mga kababayan ko. Yung tama ay talagang binabaluktot. Ayun. Yan po ang ating ngayon. Okay, tuloy tayo. Ang sabi dito ay ang sabi umano ni Jan Vic Remulla, ang mamayan daw ay hindi na yung mga mayayaman daw ay hindi na nagsasyabo. Ano masasabi mo rito? Yung mga mayayaman ang nakakabili ng shabu sapagkat itong mga mahirap ay wala nga ang pambili na ngayon. Ay, hindi. Alam mo yung mga mayayaman, partner. Kaya maganda sila. Guwapo sila. Hindi na sila gumagamit ng droga. Ginagamit sa mukha, tawas. Hindi. Tawas. Sabi nga daw ni dating chief of police na si Torre, ang lahat daw ng mga gumagamit ay mga pangit. Grabe ho. Grabe na ho ito nangyayari ho sa atin. Okay, tuloy. At ano pa? Ayan, may mga... Okay, nandito na. Okay, ito sabi, Pangulong Marcos maging abala sa trabaho kaya hindi
nasundo ang mga OFW ayon sa palasyo. Nako po. Ano ba ho ito nangyayari ho ito? Alam mo kasamang Ray, ito, iyan ay mga kababayan natin, na nagkakaroon ng gira dyan sa ibayong dagat na yan, kung saan bansa na ho, nagkakagira-gira na, baka magtagal yan, ang mga kababayan natin, marami na iipit doon. Ang kailangan dito, tabi-tabi lang po sa ating Pangulong Marcos, hindi po namin kayo pinangungunahan. Ito po'y buhay. Na mga kababayan ho natin, agapan ho natin. Kung kayo naman po ay abala sa inyong mga trabaho, ay unahin po natin ang ating mga kababayan dahil yan po ay may buhay. Tama. Buhay po yan. Pilipino natin yan. Kung pwede lang po, sila inananawagan niyo, kasamang Ray, nananawagan sila na sila ay tulungan na makauwi sa bansang Pilipinas. Tama, dahil sa ngayon po maraming naiipit na sa labanan po doon. Oo. At hindi lang 'yan ho. Oo. Ito po ay ang kanilang mga kinikita doon. At yung iba na alam mo, ang iba natin ng mga kababayan po doon nagugutom na rin na gusto na umuwi dito dahil na ubos na kinita nila doon. Sa ilang araw lang. Ayun, at hindi na tayo sinamahan ng ating mga kasama. Okay. Ay bakit kaya hindi na po tayo sinasamahan? At wala na po nagko-comment, walang sumisilip na mga kasama natin. Bakit kaya? Okay. Ayun, ang akin lang ho dito ay paki-like naman po ninyo at tabi itong aming page account na ay para naman po ay makapasok man po kayo at mapanood po ninyo ang dalawang ikang ay alog-alog ang tuhod. Shout out muna doon kay Mary Ann. Okay. Shout out diyan sa kay Madam Mary Ann Salazar diyan sa Roa City. At saka kay Madam Ana. Ayan, kay Madam Ana diyan sa Mandurriao, Iloilo. Ma'am, magandang hapon sa inyo at huwag kayong mag-alala at itong mga alog-alog, yung mga tuhod ay malapit na pumunta dyan. Ayun, sinasabi ko, huwag mong ituloy yan. Okay, ako wala akong masasabi dyan at tayo ay baka hindi na rin ako makarating dyan sa Iloilo na yan. Dyan sa Iloilo na yan. Wala na yung ikang ay sinasabing ano bang tawag doon? Isang dinggong pag-ibig. Ayun. Isang dinggong isang dinggong pag-ibig. Ano ang tawag doon? Ay biglang nawala daw. Mayroon pa. May Lunes pa. May Lunes, may Martes, may Miyerkules. Masakit ko Ide. Nakarating tayo dyan. Masakit. Hindi, wag na ituloy. Isang dinggong pag-ibig yan masakit. Yun ang masakit. Mabuti pa si kasamang Ray, walang isang dinggong pag-ibig. Sana all. Okay, tuloy. Okay. Madam Claire, magandang araw po sa inyo. Ano po ba itong buhay po ng ating mga nakataya dyan, ang ating mga OFW? Dapat po ay mayroon pong plano, dapat po ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. na talagang ma-rescue na ang ating mga kababayan po dyan sa ibayong dagat. At buhay po yan. Kailangan po yan na makauwi po sila. Mahirap na po na ano man po mangyari. Okay, kasamang Ray. At medyo malapit na tayo. Okay. Ayon kay attorney, tatlong bahay ng mga ex-marine ay pinasok para sa pananakot sa kanila. Ay delikado ho ito Gano'n kaya ito katotoo? Dahil sinasabi ito ni Attorney Baligod na talagang itong 18 Marines ay mayroon pong pananakot kasamang Ray. Tama. Ito yung nagsasabi ho ng katotohanan ito dahil yung na mga nakita nila, pero ang sabi naman ni Lacson, kailangan daw baguhin. Baguhin ang kanilang mga Salaysay. Paano nila babaguhin yan kasama Ray? Ay yun ang nasa utak nila, yun ang mga nakita nila. Yun ang katotohanan.
Oo. Oh. Yun ang sinasabi mo na bakit, baliktarin. Oho, hindi Baliktarin. pwedeng baliktarin yan eh. Hindi pwedeng magsinungaling. Oho. Tama. Oho, ay maraming nagko-comment diyan. Nagawa-gawa lang daw yan. Yan daw po ay binayaran. Oho, ay wag naman po. Dahil hindi po nila isusuong ang buhay nila na para po ay magsalita ng katotohanan. Tama. Oo. Dahil alam mo yung mga... Oh. Alam mo, partner, yung mga Ay, group... tika muna, huwag kang magkublit. Nagugulat ako eh. Ah? Nagugulat ako. Ano Huwag kang ganyan ng ganyan. Ay, may siyempre. kiliti ako eh. Alam mo ako, single dad ako. Oh. Ikaw ba? Huwag ka nang maingay. Baka maniwala eh. Oh, ay, grabe. Oh. Okay, tuloy. Oh. Okay. Oh, anong sabi? Oh. Alam niyo dyan, Mm. itong mga sundalo po natin, itong mga sundalo natin na mayroong sariling panindigan, ito ang mga high soldier po natin na sila po may integrity, may masterity, integrity, at saka ito pa, kahit anong mangyari, tinataya man yung buhay ng kanilang pamilya, panindigan nila hanggang kamatayan yung kanilang salaysay o ano man yung mangyayari Tama sa ka dyan, buhay nila. dahil Tama. yun ang katotohanan ng Yan mga ang katotohanan. Hindi pwedeng baguhin yan eh. Hindi pwede baguhin. Dahil naumpisahan na. Ay, bakit ganito naman to si sa Blue Ribbon na ito, Lacson. Bakit daw bago? Dapat daw baguhin bago silang ipatawag sa Blue Ribbon. Bakit Ayun. kaya? May ito po'y palaisipan, mga kababayan. Palaisipan ho ito, kahit na ho grade 1 o mababang pinag-aralan, iyan po ay kasama rin maunawaan Tama, yan. tama. Ay, unang salaysay na eh. Hindi. Uso na kasi ngayon yung Ano yung yun? binabago. Balagbagan? Hindi, binabago. Ay. Binabago. Yung mga bago-bago, palit-palit na. Oo, yung nagpapalitan, Oo. binabago, nagbabago. Kasi, mukhang luma na daw. mukhang meron kang ibig sabihin dyan Hindi, eh. sabi Oo, nila, oo. wala na yung luma na yan, luma ng tugtugin yan. Ibig ko sabihin, bakit gusto ko naman yung bagong putahe naman, ba't pakainin mo Naku ng po, luma? naku po. Panis na yun. Makunat na. Ay, nako. Ay, grabe ho ito, mga kababayan ko. Ay, shout out muna po kay Nining Flor. Ng Kuwait. Ayun, at ang sabi ni Nining Flor, sorry boss, Roger, super busy. Ngayon, naunawaan ka namin kasamang Flor kasi dahil kahit paano ikaw ay busy, nakakasilip ka. Pero itong mga kasama ko dito, sa mga sa riktang puna, wala man lamang sumisilip. Wala man lamang, samantalang kasamang ito napakalayo pa nito. Tama. Dahil dati sinisilip ang kanilang founder. Sinisilip nila, may mga bati-bati pa. Ngayon, wala na. Bakit kaya? Bakit kaya? Teka. Anong klaseng silip? Saan ka sinisilip na? Ay, hindi yung dito. Ibig ko sabihin yung sama man ang isip mo. Maraming klaseng silip yan. Dito sa ating, Mayari tayo dyan, mayari tayo. Dito sa ating dito sa ating programa. Ayun, yan. Masilip man lamang at makita man lang yung pangalan. Babatiin natin. Okay. Diba? Ito, babatiin natin. Sige na, wala na tayong oras. Okay. Babatiin namin ang aming station manager. Ayan, si Madam Herlin Francisco sa Talisay at saka yung kanyang partner na si Russell Malabanan. Ayun, magandang hapon sa inyo dyan. Okay, at yung pong mga taga-Balayan, Batangas, magandang araw po sa inyo, magandang hapon. Yung pong ating patawag na meeting, huwag po ninyong kakalimutan at para man po ay makaintindihan na po tayo sa ating sa Rektang Puna News Online at dito po sa Kampi, kasamang Ray, ha? Okay. Si Bong Flores, shoutout mo na po. Magandang hapon sa mga kasamang Ray at Roger Bron. Mula dito sa Mindanao, Kumbal, ang mga 18X Bravo Brave Soldier, mabuhay kayo. Saan itong mga active na sundalo ilabas din nila. Ilabas din nila. Tama rin, ilabas nila at katotohanan at suportahan nila
ang ganitong mga sundalo. Correct. Ayun. Tama ka dyan. Oo. Tama dyan. Oho. Ay, ito po yung isa pong magiging pinuno dyan po sa lugar ng Cotabato na sa Part ng Mindanao. Campi. Ayan. Campi. Oh, sa Sa Campi Campi. po ito. Nasa Campi po ito si kasamang Bong Flores, ano ha? Okay, mabuhay po kasamang Bong Flores, ano ho? At gogo pa ang programa ninyo, oh ha? Ay kasamang Bong, at kayo na nag-uusap tayo, naasiwa ako sa bigote mo ha? Ha? Yung bigote mo ay talagang umaabot na ng ilang dangkal. At ang buhok mo ay bago ka lumuwas ng Maynila ay medyo pag hindi ka nagpagupit, ako ang gugupit diyan. Oh, ha. Okay, kasamang Ray, wala na tayong oras at Okay. mauna ko na muna at okay, wala nang oras, go ahead. Wala na tayong oras. Paalam na muna. Sige, go ahead. Tuloy. Okay, at hanggang dito lang. Maraming salamat po sa inyo sa sinamahan nyo po kami sa aming programa dito sa Riktang Puna News Online, na sa isang oras naming programa. At huwag kalimutan naman po ninyo i-subscribe po sa YouTube at saka i-likes. Oo, Itong o page. share. Oho. Oo. At kung kayo po may komento, mag-comment lang po kayo sa aming Facebook at saka ito pa po. Sa sunod po na talakayin po natin bakit ano na ba ang nangyari sa bansang Pilipinas. Ito pa ba may pag-asa pa ba ang itong mga kababayan po natin na mahirap o aangat pa ba yung bansang Pilipinas sa mga nangyayari sa ngayon. So, ayan, sa sunod na programa abangan nyo. Bukas Okay. dito, partner, bukas. So, okay, hanggang mula ang magandang hapon sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang lang po dito, ang inyong abang lingkod. Ayan, ang inyong Ray Francisco pa rin. Okay, maraming Ayun. salamat kasamang Ray at ayon po ang kasama ng Ray Francisco. Okay po, ay kami po ay agwat-agwat na ni kasamang Ray Francisco at bukas po muli ay kami po ay babalik at para po ay magprangkahan po tayo na magsalita at tayo po ang boses ng masa. Okay, ang akin lang po dito ay sana po ay yung pong inyong suporta dito sa Riktang Puna at dito po sa dito sa Campi. Inaasahan ko po ang suporta ninyo sa Campi at Luzon, Visayas, Mindanao ay mag-message lang po kayo yung pong nais magpa-member ay Open tayo. open ho kami at nandiyan naman po ang aming CP number ayun po. At inaasahan po namin ang pakikipagtulungan ho ninyo sa Campi. Para po ang mangyayari ay yung pong para sa pagbabago ng bansang Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon Diyos at ilayo po kayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay. Mabuhay, mabuhay, mabuhay.